إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وقد قال عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay nauulamang sa dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na ating tinatamasa na ito'y nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay magpakumpok sa ating mga sarili laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Katotohanan, sinuman ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sinumang maaaring magliligaw sa Kanya. At ang sinumang hayaang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ayaw niya ng patnubay ay walang sinumang maaaring makapaggagabay sa Kanya maliban ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una pinapayuhan ko ang aking sarili at pagkatapos kayo na aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takot sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon at takot sa paglayo sa lahat ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid sa Islam. At huwag natin hayaan ang ating mga sarili na tayo datnan, abutan ng kamatayan, maliban lamang na tayo ay tunay at totoong mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon sa araw ng Jum'ah na ito, tayo ay mapalad sa lahat ng mga Muslim sapagkat tayo ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon at oras na makadalo sa napakahalagang ibadah, ang Salatul Jum'ah. Dahil maraming mga Muslim din sa panahon ngayon, araw ng Jum'ah ay inuuna pa nila ang mga gawain na makadunya, makamundo. Yun pa ang inuuna at inaligtaan ang obligasyon na napakahalagang ibada ang Salatul Jum'ah, na kung saan dito nagtipon-tipon ang mga magkakapatid ng mga Muslim, dito nagkakaisa, gumagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, dahil ang topic natin sa khutbah na ito, sa Jum'ah na ito mga kapatid sa Islam, ay ang patungkol sa pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagmamahal sa kanya. Ito po ang ating topiko sa khutbatul Jum'ah na ito mga kapatid sa Islam. Napakahalaga po bilang mga Muslim, bilang mananampalataya na nararapat nating tularan sa ating pamumuhay,
sa ating pananalita, sa ating mga gawa, sa ating mga pag-uugali, sa ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nararapat po na qudwatul hasanah o ang mabuting halimbawa bilang mga Muslim ay walang iba kundi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ang dapat ating huwaran, mga kapatid sa Islam, ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangailangan ng dalawang kondisyon para tanggapin ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga mabubuting a'mal, mabuting gawain. Ito ay kailangan na makuha natin ang kondisyon na ito. At alam natin, batid natin na ang kondisyon ng ating mga gawa o ating mga pagsamba ay dalawa. Una, yung ikhlas. Yung sumasamba tayo, gumagawa tayo ng mabuting gawain para lamang sa kaluguran ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin hinahangad yung kaluguran ng tao. Huwag natin hangarin ang kaluguran ng mga tao. Sino man yan, bagkus hangarin natin ang kaluguran ng Allah dahil ito ang unang kondisyon para tanggapin ang ating mga pagsamba at mabuting gawa, mga kapatid sa Islam. Ang pagsunod o yung dalisay na ating ginagawa na ang layunin natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawa, yung mutaba'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ikhlas pa tayo, mga kapatid, para sa Allah yung ginagawa natin pagsamba, kung hindi naman tayo sumusunod sa sunnah at paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating ibada at pagsamba, mga kapatid. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ating huwaran na dapat nating pamarisan. Kaya nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran, وَمَا أَتَاكُمُ رَسُولٌ فَخُذُوهُ. Ano man ika, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating Panginoon, ang ibinibigay sa inyo ng sugo, فَخُذُوهُ. Kunin ninyo ito. Huwag yung tanggihan. Kunin ninyo at isabuhay ninyo kung ano man itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino nag-utos? Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon, mga kapatid. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. At anuman pinaiiwasan, pinalayuan sa atin ng Propeta Muhammad, marami siyang pinagbabawal sa atin. Huwag mong gawin yan, haram yan. Kahit gusto pa natin, huwag natin gawin, mga kapatid. Huwag natin gawin kasi kapag ginawa natin yung ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan tayo ay mapapahamak. Tayo ay maliligaw. Tayo magkakasala. Kaya na ang pinakamainam na halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At katotohanan din ang pagsunod natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muling propeta, ito ay nangangahulugan na tanda ito na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon ay nagwika, kung tunay kayo na nagmamahal sa Allah o sa akin, sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. Sundin ninyo ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil kapag sinunod natin ang Propeta Muhammad, isinasabuhay natin ang kanyang pamamaraan at sunnah, ano ang ating reward? Yuhibbukumullah. Mamahalin tayo na Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Kapag minahal tayo ng Allah, meron tayo magandang lugar doon sa kanyang paraiso. Kasi mahal tayo ng Allah. Bakit tayo minahal ng Allah? Dahil sinunod natin ang kanyang huling propeta. No? At pangalawa, ang benepisyo, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. At papatawarin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan kapag tayo ay sumunod sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So
So dalawa ang ating benepisyo mga kapatid na ating makukuha kapag sumunod tayo sa mga pamamaraan at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-unang nga dito ay mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa, papatawarin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga nagagawang kasalanan. No? Kapag tayo ay isinasabuhay natin ang pamamaraan at sunna ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katumpakan o kakumpletuhan ng ating pananampalataya bilang Muslim ay ang mahalin natin ang Propeta Muhammad, ang pinaka-ibig-ibig na propeta ng Allah. No? Mahalin natin siya. Yan ang tanda na meron tayong tumpak. Tama ang ating pananampalataya mga kapatid sa Islam. Dahil sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi," sabi niya, sumpah man sa Allah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in." O kama kala alayhi salatu wassalam. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumusumpa ako sa Allah na may tangan ng aking kaluluwa na hindi magiging ganap ang inyong pananampalataya, hindi kumpleto ang pananampalataya ng bawat isa hanggat hindi niya ako mahalin ng higit pa ng pagmamahal kaysa sa kanyang sarili, higit na pagmamahal sa akin kaysa sa kanyang magulang, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng tao." So ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi daw magiging ganap yung ating pananampalataya. May kulang yung ating iman kapag hindi natin minahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit pa sa ating buhay. Lahat tayo nagmamahal sa ating sarili. Pero magiging tumpak ang pananampalataya ng bawat isa kung mahalin natin higit pa sa ating sarili ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang katumpakan ng pananampalataya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Madaling sabihin na mahal natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero paano mo ito ginawa? Upang mapatunayan na mahal mo higit pa sa sarili mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit pa sa anak mo, higit pa sa magulang mo. So kailangan kapatid, may kondisyon ito. Kaya sabi natin mga ulama, mga pantas, ang kondisyon na tayo ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo propeta ng Allah ay nahahati sa 4 na kondisyon. Para maging tumpak at totoo yung ating pagmamahal at paniniwala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin mga ulama, ng ating mga pantas, una, pag sinasabi mo, sumasaksi tayo na si Muhammad ay sugo ng Allah propeta, kailangan ang unang kondisyon ay ta'atuhu fima ama. Sundin ika, sabi ng ating mga pantas, ang lahat ng ipinag-uutos, lahat ng sinabi ng Propeta Muhammad ay kailangan nating sundin mga kapatid. Ayaw man natin, pero inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod tayo mga kapatid sa Islam. Sumunod tayo na walang pag-aalinlangan, na may katiyakan ng pagsunod sa Kanya. Pinagbabawal ang haram, pinagbabawal ang pag-inom ng alak, pagsusugal, mga bisyo, ang pagzizina, pangalunya, pinagbabawal ang mga nakakasira sa ating katawan, lahat yan kapatid nakakabuti sa atin. At yan ang pagsunod natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh sinabi ng Allah, "Wa ma atakumur rasulu faquduhu." Ano man ang inutos ng Propeta Muhammad, kunin ninyo. Ibig sabihin, sumunod tayo sa kanyang mga sinabi, kanyang mga ibinalita. Pangalawa, wa tasdiqu fima akhbar. At ating paniniwalaan ng wagas na paniniwala kung ano man ang ibinalita at sinabi sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya patungkol sa paraiso, sa impyerno, sa anuman na mga katuruan ng Islam na galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan natin na
may katiyakan mga kapatid. Sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Layuan natin ang kanyang ipinagbabawal. At ang pangatlo, wastinabu manaha anhu wasaja. At pakaiwasan, layuan kung anuman ang pinapalayuan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano mga kanyang pinagbabawal sa atin, huwag natin gawin mga kapatid. Dahil kapag ginawa mo yan, mapapahamak tayo at magkakasala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, wa an la ya'budallaha ila bima syara'. At hindi rin tayo marapat na sumasamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang na kung papaano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbabawal sa ating mga kapatid na gumagawa tayo ng mga pagsamba ayon lamang sa gusto natin. Dahil ang kasalungan ng pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamaraan ay tinatawag na bid'ah. Yung bid'ah, ito yung innovation, ito yung pagbabago sa katuruan ni Propeta Muhammad, at ang lahat ng mga gumagawa ng mga pagbabago, kuluhum finnar. Silang lahat sa impyernong apoy. Kaya ang isang Muslim, ang isang mananampalataya, kailangan na ang kanyang pamamaraan ng pagsamba ay naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pinahintulutan na gumagawa ng mga extra o yung mga pagbabago sa pagsamba sa ibada maliban lamang na ito ay alinsunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po yung apat na kondisyon para matanggap ang ating paniniwala sa ating pagsaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, propeta ng Allah. Unang-una ay sundin ang mga ipinag-uutos ni Propeta Muhammad, sundin ang kanyang mga katuruan. Pangalawa, tanggapin, paniniwalaan ang kanyang mga sinabi. At ang pangatlo, layuan, iwasan ang mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, isasagawa natin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala alinsunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung papaano ninyo ako nakikitang nagdarasal. So meron tayong guide mga kapatid sa Islam. Kaya nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika. Sabi niya, man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ng Propeta Muhammad, sino man ang nagsasalita patungkol sa relihiyon, patungkol sa Islam, no, na hindi ito kabilang sa aking katuruan, fahuwa rad. Ito'y ibabalik sa kanya, hindi tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang riwaya, sinabi doon sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ika, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gumagawa ng mga gawain ng pagsamba na hindi naman kabilang sa aking turo, panibagong turo, mga pagdaragdag, kung saan-saan ang gagaling sa mga ninuno na mga paniniwala na isinasabuhay ng mga Muslim ngayon, hindi galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad. Hindi ito tatanggapin sa kanya. Akala natin, magawa tayo ng ibada, malaking pagsamba sa Allah, dahil dinadagdagan natin ang ating pagsamba sa Allah, pinapaganda natin, pero ito pala ay walang silbi mga kapatid. Dahil kapag hindi ito naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad. Hindi ito tatanggapin sa kanya, ibabalik sa kanya, at wala siyang makuhang gantimpala bagkus malaking kasalanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalatayang Islam kumpleto, ganap na, wala na tayong idadagdag dito, wala na tayong ibabawas dito. Sinabi ng Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, pinagiging ganap ko sa inyo. Kumpleto na ang ating relihiyon. Wala na tayong idadagdag, wala na tayong ibabawas. Hindi tayo pwedeng kumuha ng kaalaman sa ating mga ninuno at ilalagay natin sa ating pananampalataya. Dahil sino ba ang ating susundin? Ang ninuno ba o ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kaya, ang Propeta Muhammad SAW ay nagbabala. Sabi niya, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man, ika ni Propeta Muhammad SAW, ang gumagaya sa ibang mga pamayanan, gumagaya. Ginagaya nila ang kanilang mga ginagawang mga kapistahan o anumang mga pagdiriwang na sa labas ng pananampalatayang Islam, siya ay magiging kabilang na sa kanila. Subhanallah. So kung magiging kabilang din sa kanila, hindi na pa tayo Muslim. So yun mga kapatid sa Islam, mag-ingat po tayo, pangalagaan po natin ang ating din, pangalagaan natin ang ating relihiyon, pangalagaan natin ang ating iman, na tayo ay manatili sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, hindi po siya nagsasalita o nagtuturo ng saganang sarili sa kanya. Bagkus sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Si Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nagsasalita, hindi nagtuturo ng saganang galing lamang sa kanya, bagkus ang kanyang mga salita at mga turo ay wahyu. Ito yung revelasyon ng mga kapatid na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Revelasyon sa kanya. Kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago niya tayo iniwan, ay siya ay nagbigay sa atin ng paalala. Ang paalala ito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tayo ay tumangan sa matuwid na landas, para hindi tayo maligaw, mga kapatid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, taraktu fikum syai'ain fa in tamassaktum bihinna lan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-iiwan ako sa inyo. Kinausap tayo ng Propeta Muhammad sa kanyang ummah ng dalawang bagay na dapat pinangahawakan ninyo ito ng mahigpit. Kailanman hindi kayo maliligaw. Kailanman mananatili kayo sa tamang landas. Ano itong dalawang bagay, mga kapatid? Kitabullah, ang maluwalhating Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod tayo, tanggapin natin, isang buhay natin kung ano yung napapaloob sa Quran, sapagkat salita ng Allah yan. Yun yung panghahawakan natin. At ang pangalawa, wasunnati, yung aking pamamaraan, yung aking mga sinabi, yung aking mga itinuro, yung aking mga ipinahintulutan, yung aking mga gawa. Yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawa, mga kapatid, pag pinanghawakan mo ang Quran, tapos yung pamamaraan at sunnah ni Propeta Muhammad, la tadillu abadan. Hindi kailanman tayo maliligaw, mga kapatid. Hindi tayo maliligaw ng landas, sabi ng Propeta Muhammad. Basta panghawakan natin, isang buhay natin, paniwalaan natin, no? Ang dalawang ito, ang Quran ng Allah at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po, mga kapatid sa Islam. Insyaallah, lagi nating babalikan yung ating mga ibadah, kung ito po ba'y naaayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ito ay nalihis na pala tayo ng landas, no? Kaya mag-aral tayo sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sira. Napakahalaga, mga kapatid. Hindi mo maintindihan ang kaalaman sa Islam kung hindi mo pag-aaralan ang sira. Bakit? Ang Propeta Muhammad, siya ang the living Quran. Siya ang buhay na Quran. Kaya kapag sinasabuhay mo ang katuruan ng Propeta Muhammad, sinasabuhay mo rin ang Quran. Hindi mo maintindihan ang tauhid, ang akida, ang faith, ang Arabic, ang Quran, lahat yan ang kalaman sa Islam. Kung hindi mo pag-aralan ang sirah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil lahat ng mga yan ay sa sirah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ang ating qudwatun hasanah, mainam na halimbawa.
Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan mga kapatid, mahal tayo ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal niya kanyang ummah. Lagi niyang sinasambit, ummati ang aking ummah. Hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin naabutan siya. Pero ramdam natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi tayo iniwan ng Propeta maliban lamang nagiging malinaw ang lahat. Kumpleto ang ating agama, ang ating relihiyon, ang Islam. Kaya nga, sa pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga kapatid sa Islam, pinapangakuhan tayo ng Propeta Muhammad ng paraiso. Lahat ng aking ummah, yadkhuluna al-jannah. Papasok sa paraiso ang aking ummah. Kabilang na tayo mga kapatid. Dahil tayo ay nagsasabi na kabilang tayo sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mananampalatayang Muslim. Kaya dahil dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagwigat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila man hum ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad ya'ba. O kama qala alayhi salatu wassalam. Malinaw na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapangakuhan niya, sabi niya, lahat ng aking ummah, meaning tayo ng mga Muslim na sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannah, papasok sa paraiso. Lahat. Pag sinabing kullo, lahat. Pero may kasunod pa mga kapatid sa Islam. May pasubalik pa dito. Sabi niya, ila man aba, ila man ya'ba, maliban lamang sa tumanggi. Kapag tumanggi ka sa turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ka sumunod sa kanyang sunnah, pamamaraan, tunay na ikaw yung tumanggi. Ikaw yung tinutukoy ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tumanggi. Dahil kapag tumanggi ka, hindi mo sinusunod ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi ka kabilang sa makakapasok sa paraiso. Nagtanong ang mga sahaba, "O Rasulullah, sino yung mga tumanggi?" Sabi ng Rasulullah, sabi niya, sino man ang sumunod sa aking sunnah, pamamaraan, dakhal al-jannah. So, malinaw, sino daw ang sumunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad, papasok sila sa paraiso. So, ganun mga kapatid, kapag sumunod na tayo sa sunnah at pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw sa atin ang paraiso. Subalit, sabi niya, wa man asani, sino man ang hindi sumunod sa aking sunnah, gumagawa ng bid'ah, gumagawa ng mga innovation, pagbabagong katuruan, faqad ya'ba, sila yung mga tao tumanggi ng paraiso. So, subhanallah. So, napakalinaw mga kapatid, kapag sinunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pamamaraan, ay makapapasok tayo sa paraiso na ating minimithi. Lahat tayo naghahanap ng paraiso. Lahat tayo laging nagdudua sa Allah, Ya Allah, nas'aluka al-jannah. Pagkaloob mo sa akin, Ya Allah, ang paraiso. Pero ang ginagawa mo, taliwas naman sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ka didinggin ng Allah? Dahil malinaw ang sinabi ng Allah, ano man ang sinabi sa inyo ng suko, kunin ninyo. Ano man ang kanyang pinagbabawal, layuan ninyo. Pero patuloy tayo na sumusunod sa mga gawain ng ating mga ninuno. Na hindi na natin pinapansin ang utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun mga kapatid sa Islam, ito ay payo po una sa aking sarili na
pag-aralan natin ang sira, ang kalambuhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para po tayo ay kahabagan at kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos natin kadinig ang khutbah ito, naway isabuhay natin, isang puso natin ang ating narinig. Huwag naman sanang kagaya sa iba na narinig, tapos tumagos sa kabilang tainga, no? Sayang mga kapatid sa Islam. Kaya tayo mga Muslim, mga nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw po sa aking sarili, pag-aralan natin ang ating agama, pag-aralan natin ang ating relihiyong Islam, nang sa ganun po tayo ay mamuhay, gumagawa tayo ng ibada alinsunod sa kaluhuran ng Allah at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyikum fa inna Allah ta'ala amarakum bidzalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbuna sagira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqimis salat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati
حكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة